Ang hirap kasi, na pag nagdadasal ka kasi sa taong magurgur na gumawa ng kabutihan, hindi yan mangyayari kaagad-agad. Mamamatay lang kami sa natural cause. Dahil lahat naman tayo magugurgur. Right? Pero pag nagdasal ka, katulad ng ginawa ni Garapon, pag nagdasal siya at binuli niya si PRRD, winish nila, natuwa pa si Virus, natuwa si Impacta Castro, si Satanas, natutuwa sila, lahat ng paggawa ng kasinungalingan laban kay Inday Sara, laban sa akin. Alam mo, ginamit kasi nila yon si Garapon para manira ng manira. Una ginamit nila yun sa akin eh. Imagine mo ba naman, nagpakalat na gumurgor ako ng tao. Nagpakalat ng kung ano-anong mga kasinungalingan. O di siya ngayon nagurgur. Alright. Finally, pasensya na kayo, medyo nagtagal. Nahirapan ako sa aking thumbnail na kung saan ay bonggang-bongga. Alright. Teka, natin ating thumbnail kung nandito na siya. Nakita niyo ba yung thumbnail natin, mga palangging-ging? Wait a minute. Alright, dahil tayo ay patuloy na magpapabatid, teka ba tayo, ng katotohanan. Ngayong araw na ito, may bago na naman. Bago na namang kaletsehan. Oh, ba't nawala? Ito na. Gusto ko lang i-share yung tungkol sa okay, isinilid sa Garapon. Teka lang. Gusto ko lang i-share yung tungkol sa okay. Kaya hindi ko masyado kamukha yung thumbnail. It's okay. Hindi ko masyado kamukha, pero okay na lang din yon. Ang importante, salamin. Alright. Grabe, no? Ang mga pangyayari sa ating bayan. Okay. Ayan, senior ko na. Ginurgor dahil sa 8 million / 10 billion solar projects. Okay. Ayan na, senior natin. Okay, so syempre nabalitaan nyo na at magre-react tayo ng bonggang-bongga, di ba? Ang tungkol dito sa babaeng isinilid sa Garapon. Alright? Di ba nung una, ang mga sinasabi ng kanyang mga kapwa troll ay mga supporters ni PRRD. O sabi nga natin, baka ang sisihin nila ay si Inday Sara, ang Inday Sara tayo. Alam mo yon? Ito na. Alright. Tayo ang may pakana ng pagkagurgur dito. Pakinggan muna natin, ang pinag-usapan po natin ngayon ay yung vlogger, no, it's not vlogger, yung troll ni Bangag na binisita ng mga bangag din, di ba? Katulad ng ni Castro, 'di ba, na laging bangag pag nagsasalita, ni Impacta Castro, ni Salamat Kaayo Duroy, 'di ba, si Virus, sino ba yung mga bumisita doon? But anyway, alright, pakinggan muna natin. So sa mga hindi nakakaalam ng issue, ito po yung ginurgur na binangbangbang yung kanyang julo sa Caloocan, na kung saan ito yung nagpapakalat o nagpakalat ng mga kasinungalingan laban sa akin, laban kay Inday Sara, alam mo na ako nung pinakalat. Tapos, ayun, sa isang iglap, biglang binawi ang kanyang walang kwentang buhay. Alright? So, ganun talaga. Pag walang kwenta ang buhay mo, dapat bawiin na, di ba? Dapat nga si Bangag, matagal na binawi yan eh. Pakinggan natin ang kanilang latest update. Sabi dyan ng DZRH, mastermind sa pagsilid sa Garapon ay tukoy na. Dahil, sabi dito, hindi dahil sa political commentaries, di ba? Kundi dahil sa utang ang nakikitang motibo sa pagsilid sa kanya sa Garapon. Okay, sa pro-bangag troll, di ba? Ayon kay PNP Chief General Nartates, ito pala itong bobo pala ito si Nartates magsalita. Junior, magpartner na negosyante ang natukoy at tinutugis na posibleng utak sa krimen. Actually, nakakaduda-duda itong mga pinagsasabi niya. Nabatid kay Nartates na may utang si Garapon sa dalawang sinasabing mastermind
naaabot sa 8 milyon. Imagine mo, walang kakwenta-kwentang troll, 'di ba? Ang lakas ng loob mangutang ng 8 million kung totoo sinasabi siya. Kung walang, saan kumukuha 'to ng pangbayad or hindi nga nabayaran, 'di ba? Ang lakas ng loob mangutang ng 8 million. Sabi ni Nartates, una nang naaresto ng Northern Police District sa Mabalac at Pampanga ang dalawang riding in tandem suspects sa pamamaril sa biktima. Hanggang ngayon, hindi pa nga pinapangalanan kung sino. Pakinggan natin ang mga balitang kasinungalingan ni Nartates. Motive, it's about it's about the profession as well About the as profession, kailan pa naging profession ang pagiging troll? Hoy, Nartates, gago. Kailan pa naging profesyon ang pagiging troll? Ay, nako. Pakinggan pa natin ang kasinungalingang balita. they have personal grudge or personal disagreement. May personal grudge, personal disagreement. Nag-English English ka pa, Dodong. Hindi ka naman makapag-straight English. Ang gago-gago. Na nagsimula sa utang. Nagsimula sa utang daw. Oh, ito pala itsura nito, mukhang toko. 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 Tapos ang itsura naman ng nasa likod niya, mukhang butiking puyat. Teka lang. Among the vloggers din. No. Magkakagrupo sila. No, sila lang. Hindi daw vlogger, sila lang. So, mo to yung mga nagkasama nila, ano to, mga ulaga trolls din to. Bakit parang mukhang hindi pa ito yung mga nasa harap, mga ulaga trolls din ba yan? Nag-aaktong journalist, yung mga alaga ni Bangag. Diyos ko po! Nang bibiktima na naman si Bangag ng mga kabataan para bayaran niya. Ay, nako. The mastermind and the vlogger and the victim. So they are named. We unmask them. The mastermind and the vlogger and the victim. So they are named. We unmask them and his names and what they are. Yan, master, Diyos ko. Ito, ganito ang PNP chip, ang bobo-bobo mong salita. Walang kadating-dating, mukha pang toko. Ano ba sinabi niya? We unmask them and his names and what they are. Just to give you some Motive, it's about Ay, ba't potol yung ano na yan? Teka lang, tingnan natin. Potol yun, mga kababayan. Ano ba sinasabi dito? Remove natin, okay? Ano ang masasabi ninyo? Kasi ang comment section ang magsasabi kung ano ang sinasabi nila. Alright? Malamang, DDS yung mag-partner. Sabi ng mga nag-comment. Okay, sabi ng isa, pagawa mo na lang ng kwento kay Matibag. Utang o onsehan sa hatian? Kaya pala, grabe ang banat sa mga Duterte, malaki pala ang utang, sabi ng comment. Alright, matagal ng tukoy ang suspect, 2024 pa. Yep, kasi may lumabas nga na ang suspect na nakatakip ay nakalagay doon 2024. But anyway, hanggang ngayon hindi nila sinasabi kung sino yung suspect. Kaya alam mo, kwentong kutsero din to, okay? Okay. Sabi ng isa, kwento mo yan sa pagong. Sabi ng isa, nako, kung makaasta si Garapon, parang sino, di ba? Palautang pala. Kami naman dito sa Amerika, palautang din. Di ba? SDS New York, palautang din naman tayo sa Amerika. Nabubuhay tayo sa utang. Kasi pag wala kang utang, wala kang credit. Ayan. Wala kang credit. Yeah. Onsihan yan, palusot kayo, ha ha ha. Kaya mo nakakatuwa yung mga comments, oh. Anyway, sabi na isa, himala si Chief nang nagsalta, hindi na si John Vic support. Alright, so anyway, mga kababayan, yun. What is my take? Okay? Ano ang take natin dito?
O, kumusta na yung mga nagko-connect dito sa amin? Sa amin na mga Duterte supporters, di ba? Ang dami nilang pinakalat, na baka daw mga Duterte, ganyan-ganyan. Pero although talagang hindi malayo na pupunta doon at gagawa sila ng kwento. Pero by just listening to this talk ko, mga kababayan, sinabi niya, natukoy na nila yung mastermind. Asan yung masterminds? Two masterminds daw eh. Nasaan yung masterminds? Saan? Yung dalawang nahuli nila, di ba? Hindi nga maiparada yun eh. Hindi lang maiparada kung sino yun. Hindi nga natin alam kung sino yun. Madali lang manghuli. O, kunyari, magsuot ka ng kulay dilaw, ha? Ganyan-ganyan, suot ka. Babayaran na lang kita ng 5,000. Magsuot ka lang, mag-acting ka na lang kasi hindi naman kita ipapakita sa media eh. Para lang kunyari may nagawa yung police na nahuli na namin yung suspect dun sa babaeng nailagay sa garapon. My take, alam mo yun, hindi nagsasabi ng totoo tong PNP. Kailan nga ba nagsasabi ng totoo ang mga kampo ni Bangag? Right? Hindi naman sila nagsasabi ng totoo. Ako nakikita ko dito, ang assessment ko dito, gumagawa lang sila ng kwento para kunwari solve na yung problem. But feeling ko, ang gumurgur dyan at nagsalid-silid sa garapon, pwede ako magkamali. Okay? Isa doon sa mga, o isa, dalawa, tatlo doon sa mga pumunta sa lamay niya. Right? Feeling ko lang, di ba, yung sinasabing 8 milyon, kasi may lumabas na una, nagka-onsehan daw, di ba, sa hatian, na about 2.5 million, di ba? Nalala niyo yun? Ang unang lumabas na mga text messages na may problema sila sa hatian na 2.5 million. Pero kung titignan mo, hindi yun naman to kilala hanggang hindi siya na, di ba, nakilala nyo lang to nung namatay siya. Hindi siya sikat, okay, na vlogger, kasi hindi naman siya vlogger, troll siya, attack dog siya. Okay? 8 million na utang, that's how much? Diba? 25, ilan na ba ngayon ang dollar natin? Computer lang natin. Okay, 8 million daw ang kanyang utang, sabi ni Nartates. Alright? Natukoy na raw nila, pero wala silang maipakita kung sino yung natukoy. So, ghost na naman ito? My goodness. Alright, tignan natin. 60 na lang. Okay? So, that's what 133,000 US dollars. Alam mo, ang mga artista, mga vloggers, okay, kasi ako hindi man ako kumikita ng 8 million eh. Okay? Hindi naman ako kumikita ng 8 million sa pagbablog. Okay? Magtataka ka. Kung titignan mo, that's 133,000. 133,000. Sadya, bakit ka makakakipag-deal? Jobless ka. Right? Jobless ka. Oo, yes, nagdadadakdak ka sa social media. Ba't hindi ka kikita ng ganito? Ang pwede lang kumita ng mga million-million yan. Sila Ivana, mahilig sila mag-exploit, di ba? Ng mga, mag-exploit ng mga kwento. Marami mga ganun. Kumikita talaga sila dyan sa Facebook. Or, kasi di ba na kumikita ng ganyan sa Facebook eh. Di ba? Diyos ko po, sa Facebook. Pag naka-1 million reel ka, kung tangin na naka-1 million reel, I think $5, $6, malaki na siguro yung $10. 1 million views yun ha. Alright, yung mga reels. Pero ito, walang trabaho. Tapos sabi na nag-utang ng 8 million. Bago ka pa utangin ng isang tao, may nakikita siya na may capacity ka para makapagbayad ka. Convert ko sa US dollars. And this is 133,000 US dollars. Walang troll nakikita ng $133 or 8 million sa isang buwan, sa kalahating buwan o isang taon na hindi ka naman nagba-viral, na hindi ka nga kilala hanggang sa namatay ka. Siya kukuha ng 8 million na inutangan niya for the business. At ang sinasabi nila taas about profession, huy, putang ina mo ka, Nartates. Hindi profession ang troll, ang pagiging troll. Alam mo ba ang ibig sabihin ng profession? Trabaho ba yung pagiging troll? Di ba saan siya kukuha ng mga kababayan? Saan siya kukuha ng 8 million na para mangutang siya? Oy, pautang ako ha. Di ba? Lalo na sa Pilipinas. Kung sino man, okay, ang tawag dito, sino man ang kunyari na negosyante.
Kunyari ikaw, Julius, okay? Mangungutang ako sa'yo kasi may negosyo ka. Julius, pautangan ng mga paninda mo dyan, magbebenta ako ng mga kipay ng mga sabi ko, mga fake na kipay ng mga jalpot. Kunyari, yun ang tinda mo, wala lang for the heck. Pero pautangan mo ng kamakamadang kipay dyan ng mga pekenes at ibebenta ko halagang 8 million. Unang-una, Julius, Dens, bago mo ako pautangin, okay, ba't ito pa rin lumalabas? Okay. Dali lang ah. Okay, here we go. Bago mo ako pautangin, titignan mo kung may capacity ako magbayad. Alam ka naman pautangin mo ako, kahit naman sa kapitbahay natin, di ba, pag pinautang mo yung kapitbahay mo, kahit sa tindahan ka lang, alam mo na wala itong trabaho, paano kanya babayaran? Right? Kahit kasi natin, pautangan muna ng sardinas. Ganyan-ganyan. Nalala ko tuloy dati, umutang ako ng sardinas, hindi ako pinautang. Di ba? hindi pala sa, ano ba, no, hindi pala sardinas yung inutang ko. Inutusan pala ako mangutang, putang ay nalala ko tuloy. Ayan ha. Meron isang tao, ito maikwento ko lang, high school ako to, okay? Nakitira sa bahay namin, mga punyeta. O ha, ito ha, babalikan ko yung nakaraan. Nakitira, I was young, siguro first year, second year high school ako. Inutusan niya ako na mangutang doon sa kamag-anak namin. Magkakamag-anak naman. Sabi niya sa akin, utangan mo nga ako ng, akalimutan ko na kung magkano yung amount. Utangan mo nga ako kay ganito, ganyan. Sabi mo, babayaran ko sa sweldo, ganyan-ganyan. Siyempre ako, bata ako, 12 anyos lang naman ako noon, first year, di ba? 12, 13 siguro, probinsyana, galing ng Bisaya, ang salita ko malamot, masyadong, ang accent ko sobrang lalim pa. Manang, paulam ako no si Tia, 1,000 kay bayran kanya sa iyang, sa akin kay may sweldo man siya. Ganun pa ako magsalita nun dati. Ay, hindi siya pinautang. Kasi mukhang kilala siya sa mukhang, ayaw ko na magkwento. Basta bigla ko lang naalala yon, di ba? Sabi ko naman pautang ako no si Petra sang kwarta kay may wala siya pamasahe, chuchu. Hindi siya pinautang, hindi ako pinautang. Kasi alam niya, yung taong yun, wala namang pambayad sa kanya o may record na or something like that. Di ba? Ano yung punto de vista ko dito? Hindi ka pwede pautangin ng kapitbahay mo o ng kaibigan mo ng 8 milyon. Pwede siguro mga nagipit ka, friend, pautang naman, baka may 1,000 ka dyan, wala lang kasi panggatas yung anak ko eh. O, pwede siguro mga ganyan. Pero friend, pautang naman ng 8 million o 1 million o 500,000 o 100,000 na wala ka naman nakikita doon sa tao na capacity to pay. So ako, nakikita ko dito, possible na talagang totoo yung lumabas na onsehan. Saan siya kukuha ng pera? Sige nga. Actually, wala namang kwentang tao to. Kung pwede nga lang, tignan natin yung BIR niya. O, kung pinabubuksan niya ngayon, ito natin sa challenge. Pinabubuksan niyo, di ba, ang tax record ni Inday Sara, ni Man Scarpio. And now, pinag-iinitan niyo yung mga vloggers dati na sinisingil niyo. I don't know, ano yung sistema dyan sa Pilipinas? Nagbabayad ba kayo ng taxes niyo sa mga kinikita niyo sa inyong vlogging? Hindi ko alam kung anong eksena dyan. Diba? Tignan natin. Kung may reported ba siyang income para sabihin ni Natatis na ito ay propesyon. Right? Ako, gusto ko managot yung nagsilid sa kanya sa garapon. Kasi ako hindi man sigurado, malakas ang loob ko na ito'y nagkaonsiyan to mga to. Walang matinong negosyante. Sino daw yung mag-partner? Sino yung kausap niya? Kasi tayo, yung mga, may level-level tayo ng friendship. At may level-level tayo ng community, di ba? Like, when you're high school, ka-level mo, yung makapwa mo high school. Pag college mo, level mo, kapwa mo koleyo. Then, pag nasa working class, ka na, community ka na, nag-opisina ka na, mga ka-level, mga office mate mo, yung mga kabatak mo. Sino ang kabatak niya? Hindi na kanyang roles.
Di ba? Dapat ang trust. Sino ba siya? Chinese? Siya, di magtiwala sa isang trust na walang hindi ko yung pakalat ng kasinungalingan. Saan siya? Saan siya? Kung sinasabi ni Nartate, saan, paano, ito mga masterminds number one? Sino ang mga masterminds na sinasabi niya na natukoy na? Bakit ayaw nila ilabas? Samantalang yung ang mga simpleng mga krimen-krimen, di ba? Diyan sa, utterly simpleng-simple. Hindi naman ganun kalalang mga, well, krimen is still krimen, you know? Hindi naman ganun ka, ang tawag dyan, kasikat or kilalang tao, mga kababayan, ay kanila nang nilalabas kaagad yung itsura ng involved. Right? Gingsa, ang sabi ni Gingsa, 8 million pero nagre-renta lang. Ha ha ha, ginagago. Good point. Good point. Nagre-rent lang siya ng bahay. Kung mayroong 8 million, bumili na sana siya ng kondo, 2 million, 3 million, right? Kasi ang tao kapag naging successful ka sa buhay mo, well, hindi naman lahat. Hindi naman absolute to. May kanya-kanyang choice naman ang tao. Pag may ganyan ka ng income, uunahin mo sa Pilipinas, bahay, di ba? 2 million lang ngayon, meron ka ng murang kondo, 3 million, 4 million. How come na meron daw transaction na 8 million, tama ka, Gingsa, na wala siyang sariling bahay? Okay? Tapos hindi nila maipakita kung sino yung masterminds at hindi rin nila mapakilala, masabi man lang ang pangalan nung inuli nilang dalawa. Kaya ako, ang nakikita ko dito, possible, mga kababayan, na ang nagpalagay sa kanya sa garapon ay mga amo niya. Mga bangag. Na hindi natin alam, dapat tignan mo, wala silang mention about the cellphone nung nailagay sa garapon. Ang tanong natin, nung ginorgor ba siya, kinuha yung cellphone niya? Na-recover ba? Alam mo, tignan mo yung kanilang investigation. Palpak. Kasi nagsisinungaling sila, Joe, di ba? Gising ka na. Very suspicious talaga. Tapos tatawagin niyang profesyon. Sabi ko, ito daw tungkol sa profesyon. Well, Nartates, boka. Ang profesyon na yan, tulad mo, polis ka. Polis ka pala, polis support. Profesyon, si doctor ka, nurse, teacher ka, engineer ka. Yan ang profesyon. Ang pagiging attack dog at pinakamabang uri lang sa lipunan. Isang attack dog ng mga bangag, isang attack dog ng mga dilan, na ang pinakamabang uri sa lipunan. Wala kang pinagkaiba sa riding tandem, kidnapper, watan, maletag gang. Wala kang sariling panindig. Sumusunod ka, anong itatahol sa'yo. Kaya mga putang ina kayo, na mga trolls, di ba? Pinakamababa kayo sa ibang uri ng demonyo sa lipunan. Kung may burak o yung drak na kakain ng baboy, okay naman yung signal natin. Anyway, tuloy-tuloy na tayo. Nawala ako, my don. So, nasa na ba ako? So, yun na nga. Ang nakikita natin dito, suspicious. It's not unusual, but it's suspicious. Di ba? Nakakapagtaka. Natukoy na. Pero wala silang ilalabas. Tukoy na pala eh. Iniimbestigahan, tukoy na. Oh. Kaya itong gobyernong ito, mga kababayan, sabi ko nga sa inyo, sa mga trolls na lang, okay? Tumawag doon ulit si Satanas, kaya nagurgur. Sabi ni Gorgor Zoro. Ngayon, sabi ko nga sa inyo, sa mga trolls lang, ng mga bangag, gumagastos na sila ng multi-million. Right? So ngayon, ang gusto natin, well, you know what? Dapat malaman talaga natin kung sinong gumurgor sa kanya. Hindi po pwede porket ang gumurgor sa kanya, kunwari, mga kasama niya, nag-onsehan sila, tapos pagtatakpan na lang nila. Kailangan namin ng katotohanan, Nartates.
ilabas mo kung sino ang gumurgor. At nang magkaalaman, baka pumiyok yan. Ang sasabihin, inutusan po ako ni Satanas, inutusan po ako ni ganito, ni ganyan. 'Di ba? Ayaw niyong ilabas eh. Right? Mm. Yeah. Ayaw nila ilabas palangga ang katotohanan. So ngayon, 'di ba, una, ang mga hinayupak, grabe, mga DDS, chuchu kayo talaga, natuwa pa kayo dahil pinagurgor, chuchu. Alam nga naman, after all, ipagdasal niya si PRRD, 'di ba? Alam nyo, at least si PRRD, 81 years old. Okay? Na-enjoy niya na yung buhay niya. Ang hirap kasi, na pag nagdadasal ka kasi sa taong magurgur na gumawa ng kabutihan, hindi yan mangyayari kaagad-agad. Mamamatay lang kami sa natural cause. Dahil lahat naman tayo magugurgur. Right? Pero pag nagdasal ka, katulad ng ginawa ni Garapon, pag nagdasal siya at binuli niya si PRRD, winish nila, natuwa pa si Virus, natuwa si Impacta Castro, si Satanas, natutuwa sila, lahat ng paggawa ng kasinungalingan laban kay Inday Sara, laban sa akin. Alam mo, ginamit kasi nila yon si Garapon para manira ng manira. Una ginamit nila yun sa akin eh. Imagine mo ba naman, nagpakalat na gumurgor ako ng tao. 'Di ba? Nagpakalat ng kung ano-anong mga kasinungalingan. O di siya ngayon nagurgor. 'Di ba? Ang galing, 'di ba? Ng tadhana. Naging buro, sabi ni Kindred. You know, ako at least, kasi sinasabi ko na si Bangag, deserve niya magurgor. Lahat sila ng maletagang kasi nagnanakaw sila sa kaban ng bayan. At demonyo sila talaga. Nagigipit sila, nag-ano sila ng kung ano-ano. 'Di ba? So ngayon, gusto namin, hoy mga bangag, ilabas niyo kung sinong gumurgor kay Garapon at nang magkaalaman, bigyan niyo ng hustisya 'yan. For sure, gusto natin sa mabigyan ng hustisya. Nabigay na, nagkaroon na tayo ng, actually, tayong mga ginago niya, tayong mga pinakalatan niya ng kasinungalingan, hindi na natin kailangan mag-file ng kung ano-ano sa kanyang mga kasinungalingan. Justice is served. Tadhana na ang nagbitay sa kanya. Hindi natin kailangan mag-effort. Hindi natin kailangan dumihan ang ating mga maalindog. Kasi hindi naman natin gawain ng gumurgor katulad ng mga bangag. At saka sila lang ang may kakayahan na ganyan. Gugurgor lang tayo kapag kailangan natin ipagtanggol ang sarili natin at nasa bingid tayo ng sitwasyon na ang pwede mo na lang gawin na idepensa ang iyong sarili. Lahat ng tao ay may kakayahang gumurgor kapag siya ay nasa bingid ng kamatayan na kailangan niyang idepensa ang kanyang sarili. Pero not yung gugor ka katulad ng mga bangag, gurgor lang sila ng gurgor ng kinabukasan ninyo indirectly. 'Di ba? Ninanakaw ang pera, dada. Ano yung challenge natin sa PNP? Ilabas nyo kung sino ang gumurgor. Huwag nyo na baguhin yung script nyo, baka mamaya challenge nyo kayo, tapos maglalabas kayo ng, kunyari, ito, mag-asawa, gano'n. Tapos mamaya, sasabihin niya, inutusan ni ganito, inutusan ng mga Duterte, di ba? Ganon yung mga ano nyo, di ba? Mga style ninyo. Hindi kayo pwedeng paiba-iba ng kwento kasi obvious naman na gumagawa kayo ng kwento. Imagine mo, may hinuli sila, hindi natin alam kung sinong tarpulano. Samantalang yung ibang mga crime na nangyari, may pangalan na kaagad. Hindi pa convicted, pinangalanan na. Ipinarada na ang mukha. Katulad ng ginawa nila kay Manong Chavit Singson, kay Marcoleta, kay Defensor, dapat yan, di ba? Kahit sila ay mga politiko, dapat yan tinatakpan yung kanilang mga mugshots. Para fair, di ba? Dahil yung nakalagay, hindi naman pwedeng selective lang yung batas eh. Na ang sinasabi kasi dyan, na nabasa ko sa PNP rules chuchu na hindi mo pwedeng ipakita privacy ang isang mukha ng tao
kapag hindi pa siya na-convict. Si Marcoleta, convicted na ba? Si Jinggoy, sino to? Si Defensor at iba pa, convicted na ba? Si Manong Jason San, ang inulala, convicted na ba yung mga yon? Di ba, ibinalandra nila sa mga dyaryo yung muka. Pero yung gumurgur sa kanilang kabaro, protektado. Di ba galit na galit kayo, mga bangag? Na gusto nyo panindiga, panagutin itong mga kriminal na ito. Eh bakit tinatakpan yung mga itsura ng kriminal? Ilabas yun na. But again, we're so happy na araw-araw kayo ay nahuhubarang mga sinungaling. And we're so happy, okay, na wala ng isang siraulo na nagpapakalat ng mga kasinungalingan. Actually, sinayang niya yung kanyang buhay. Ay, wala naman kwenta yung buhay niya. Nagpagamit siya sa mga bangag. Pero ako ang patuntunan ko sa mundo. Pag wala ng kwenta ang buhay ng tao, pag useless na, kunin na lang ng delubyo. What's the point? Kung naging pabigat ka na sa lipunan, kriminal, tarantado, lahat nagbago ka ng kwento sa kasiraan ng kapwa mo, it's better to go. Diba? To go ahead. 7 feet below the ground. Right? What's the point of being here in this beautiful, crazy world? Go. Go, bangag. 7 feet below. Kasama mo ang Satanas at ang pamilya mo. Madumi talaga ang politika ngayon. Sabi ni Mia Pochi. Yes, share. Channel 167. Duchess Fiona G. Ang yabang kasi piniflex pa ang mga cash siya sa video. Karma is real. Di ba? And also, 100% nakamonitor ang mga garapon patrol. Sabi ni Ontor, ang hirap palangga. Di ba nag-glass skin tayo today, ah? Okay, you like my hair today, ha? Okay, very lola. Okay? Natin ba, maglaway-laway ta katulad ni Hindi man tayo naglalaway. Okay? Now what, tawat? Kamusta mga bangag trolls? Naku, pag kayo nagkaunsiyan, magugurguran talaga kayo. Alam mo, natupad talaga yung wish ko. Ano sabi ko sa inyo? Soro, you're here. Everyday, halos nakikinig kayo dito. Anong sabi ko? Kaya mo sila, magugurguran din yung mga yan sa mga hatian nila. Di ba? Talagang ang dila ni Maharlika, alam nyo, mag-ingat kayo sa dila ko dahil lahat ng mga sinasabi ko dito, nagiging totoo. Ako nakikita ko nga sa akin bolang kristal bago mag-September 13, may papantay ang paa. Tandaan nyo ang araw na ito. Hindi ko sasabihin. Kasi hindi pa naman lumalabas yung mukha niya sa garapon. Ayon sa akin, garapon, may masisilid sa garapon bago mag-September 13. Right? Sabi ni Alvan, sinusumo daw talaga ang ay, pumayat na ako mga girls at saka mga guys. Wala na yung tamulmol. Diba? Habang binababoy nila ako, habang sinisira nila ako, ganyan-ganyan, lalo tayong umaalindog. Habang sinasabi nilang pangit ako, di naman totoo. Si Impacta Castro ang pinakatunay na pangit. Di ba? Nakita nyo naman ako sa personal. Di ba? Oh. Anong pinagsasabi nyo? Hindi nga lang puti ang buhok ko. I really like my hair today. Di ba? So pag matanda na ako, ganito na pala itsura ko, no? Ganito ang gupit ang gagawin ko. Mashallah, Hussein, Sabuya, Duchess Fiona. Swerte ko palagi. Jennifer Kadungog, Leonila, baka magtampo naman itong mga hindi ko nababasa. Si Emelita Gonzaga, si Gloria, okay? Apostol, Datuin. O, Datuin, Ilonggo ka palangga. May Datuin akong, parang may Datuin akong kakilala. Min Jin, si Miss Min Jin. Emelita, yan, good evening sa inyong lahat, mga darling. Grabe, sabi ni Gamora, 1994. Okay, nasaan ka na? Sabi ni Maidon. O nga, Maidon na wala aketch. Si V. Atab Molen. Boom, boom, boom. Boom, boom, boom.
'Di ba? Anyway, sorry na palangga pag hindi ko yung mabasa. Lito Alborta, Boulevard of the Broken Dreams. Boulevard, 'di ba kanta 'yan? Okay? At saka yes. Okay. Now what? Okay? Wala na 'yan. Wala yung mga bangag na yan. Magugurguran sila. 'Di ba sabi ko sa'yo sa sindikato gano'n. Kung nanonood ka ng mga movies, 'di ba? Magkakampi sila ngayon sa mga sindikato, ta's maggugurguran na sila. 'Pag nakalamang yung isa ka, nakalamang yung ganyan. Kaya ako hindi ako pumapasok sa mga sindikato, eh. 'Di ba? Dapat nandodo'n na ako, dapat ang dami ko ng pera ngayon. Imagine mo nakadikit na ako sa bilat ni Lisa Tanas. Ang daming dumidikit sa'kin ng mga negosyante, 'di ba? Pinaghihingian ko na lang sana sila ng pera nun. Pero hindi tayo gano'n. Mas masarap mabuhay ng kumikita ka, 'di ba? Ng patas at nag-e-enjoy ka sa buhay mo. Hindi man perfect ang life, you know? Ba't hindi ka kakaba-kaba na, "Teka muna, yung kasama ko, hindi ko nabigyan ng hatian namin, tigpa 5 million, binigyan ko lang ng 1 million. Baka gurgurin ako nito, unahan ko na muna siyang gurgurin." Gano'n ang mga sindikato, eh. That is Fiona, very down to earth. Ang ating palangga Maharlika. Sa personal, talaga ba? Magkita na ba tayo diyan palangga? Nagkita tayo sa Hague, 'di ba? Yeah, I know that, I remember. Kasi si Madam Sita Sanchez nandito. Alam mo, ang buhay ng tao, well, you cannot change your personality. This is my personality. No one can change me, right? Right? So, hindi natin alam, Grace. Hindi natin alam kung sino nagpagorgor sa kanya kasi puro nga kasinungaling. Anyway, moving forward, dito sa kanina pinag-usapan natin na kakasuhan si Senator Lauren Legarda at si Leandro Leviste. Nag-release na an hour ago ng statement si Senator Lauren Legarda mula ng, di ba, sabi ng ombudsman, sisilipin sila dahil sangkot sila sa 10 billion solar business nila kasi may anomalya, chuchu-chuchu. Napag-usapan na natin na ito na naman tanim, kaso na naman ito ng mga bangag. Alam niyo ba habang nagla-live tayo ngayon, nakataas yung pa ako, hindi lang kita. Di ba? Hindi ba halata na parang feeling ko, cool ako ngayon dito. Nakataas ang ating alindog, di ba? Anyway, sabi niya, Senator Lauren Legarda, mula nang magsimula akong maglingkod sa bayan noong 1998, hindi ako kailanman lumihis sa landas ng integridad. Isang katangiang lubos kong pinanghawakan. Putulin ko lang, alam mo nung ako ay communication arts student nung mga panahon na yon, idol ko to si Lauren Legarda, the way na magsalita. Actually, may isa pa akong idol na, hindi ko naman really idol, pero huwag ko nang banggitin. Di ba? Hindi ko nang banggitin. Pero definitely mga tulpo. Meron ako reporter na gusto, parang ano na yata, naglaho na siya. Anyway, na ginagaya-gaya ko magsalta. At isa dito si si Senator Lauren Legarda. Maganda kasi yung speaking voice niya, di ba? Sabi ni Senator Lauren, ang alegasyong ito ay isang hindi makatarungang pagdungis sa aking pangalan at dangal. Wala pa kaming natanggap na anumang komunikasyon mula sa Office of the Ombudsman kaugnay ng mga alegasyong ito. Ngunit buong katiyakan kong sinasabi sa aking sinasabi na ang mga binabalitang paratang ay lubos na hindi totoo at walang anumang batayan. Walang pondo ng bayan na sangkot. Handa kaming ilahad ang katotohanan. Nananawagan kami sa publiko na maging mapanuri, lalo na kung isasaalang-alang ang panahon at konteksto ng paglabas ng mga alegasyong ito. Buo ang aming paniniwala na kapag nailahad na ang buong katotohanan, mapapawalang sala kami at malinis ang aming mga pangalan. No, Senator Lauren, wag ka sabi nga hindi ako negative, pero wag ka magpapaniwala sa mga to. Kaya nga dapat talaga magsanib puwersa kayo, lumabas kayo lahat sa kalsada. Patanggal nyo na lahat ng mga maletagang. Jennifer Kadungog, your choice, your life. Exactly. Di ba, imagine mo? Mabalik lang ako doon sa Asia na una natin. Nag-enjoy ka ngayon dahil binabayaran ka ng mga bangag, gumawa ka ng kasinungalingan, ikapanira ng kapwa mo. Di ba?
umimbento ka kasi ginasaburan ka, binibigyan ka ng pera, ganyan-ganyan. Tapos sa buhay mo pala hanggang eto lang. Right? So your life, your choice, sabi nga ni Jennifer, totoo yun. Kasi may napanood ako, eto kwentong buhay lang, kasi paminsan-minsan maganda rin light pinag-uusapan natin. May napanood ako, isa siyang nangunguha ng mga used bottles sa New York. Kanina lang sa reel, okay? Nanguha siya ng mga recyclable, mga recycle sa New York. Tapos na-interview siya. Meron siya 3 anak, lalaki 'to, may 3 anak, tapos may asawa siya. So, in-interview siya, "O magkano kinikita mo sa pagre-recycle? Ano yung mga nakukuha mo?" Ang sabi niya, sometimes daw nakakuha siya ng Diamond, Cartier, yung mga nawawala, yung mga nalalaglag siguro ng mga turista sa New York. Tapos tinanong siya kung ano yung background niya. Ang background, kaya ko 'to kinukuwento sa'yo, sabi niya, nakulong siya I think for 10 years. Nakulong siya kasi human trafficker siya. Milyonaryo siya, ang dami niyang pera. Sabi niya nandodoon ang pera sa paghu-human traffic, Alam mo nun sa Amerika, ang daming mga labas-pasok at the same time, nagpulburon lahat ng mga trafficking chuchu-chuchu. So nahuli siya, nakulong siya, at sa loob ng kulungan nagbagong buhay siya. Nakilala daw niya ang Panginoon. Nagdadasal na siya, ganyan. So ngayon, nasa street siya ng New York. Alright? Namumulot ng mga recycles, ganyan. So, ang kinikita daw niya is 1 cent, kaya nga magre-recycle na rin ako, sayang yung mga recycle namin. Pero binibigay na lang namin sa gardener, sayang din naman yun. So anyway, para meron din silang konti. So yung isang bote daw yata is 1 cent ba? O kinikita niya. So, ano yung moral nung story? 'Di ba? Ang yaman-yaman niya noon, mali yung choice, sabi niya, na pinili niya. Iniwan siya ng asawa niya. Isa lang asawa niya. Tapos yung mga anak niya, hindi niya nakikita. Iniwan, kumbaga naging broken family siya. Hindi na sinabi ko ano yung istorya niya. Ano yung punto de vista ko? Yung easy money kasi, mag-e-enjoy ka ngayon kasi galing sa kasamaan ni Charlotte. Ang perang galing sa masama, madaling maglaho. Totoo yun. Nag-e-enjoy ka ngayon dahil binabayaran ka ng mga sindikato para magpakalat ka ng kasinungalingan o manira ka o gumurgur ka. 'Di ba? Enjoy mo 1 milyon, 2 milyon, 3 milyon, 10 milyon. Hanggang kailan mo titiisin ang magpakalat ng kasinungalingan? Ang manira ng tao na wala namang ginagawa kundi ipaglaban ang bayan. Katulad ko, ang dami sumisira sa akin. Left and right. Sa kabila na ako'y nagbubuwis ng buhay. Gustong ipagurgor ni Satanas at ni Bangag at ng kanyang mga alipores. Kaya naka-report sila sa FBI. 'Di ba? Tapos gagawan ka ng kwento, pero syempre hindi naman ako apektado sa mga kasinungalingan. Sino naman maniniwala sa inyo na ako ay nakapatay ng tao? Tapos ganito pa yung alindog natin. Sino maniniwala sa inyo na nakaka-travel tayo ng buong bongga-bongga tapos may ginorgor tayong tao? Syempre, matatalinong tao lang at gising ang taga-suporta ko. Pag bobo ka, siraulo ka, maniniwala ka sa pinakalat nila o pilit mong paniniwalaan yung kasinungalingan kasi galit ka lang. Hindi porket galit kayo sa akin, maniniwala kayo doon sa inyong kaalyado na gumurgura si Marlica ng tao. You know what I mean? So going back, dito sa pera, na ini-enjoy nyo ngayon, mga ulaga, galing sa kaba ng bayan, lalo ka na yung sumupsup ng boto ni Katie. Forever. At ang mga kasabwat ni Satanas na mga tiwali, na mga kawatan, na mga designers, marami yan. Ang mga nagdi-deliver kay Satanas ng pulburon, ikaw, si Choba Chuchu. Kayong mga jutang genimes kayo, na pahirap sa bayan, ginagamit nyo ang kapangyarihan ni Satanas, dinidilaan nyo yung bilat ni Satanas para makakuha ng perks. Baka kayo na ang susunod na ilagay sa garapon. Kasi naniniwala ako na may karma ang bawat isa sa atin, good or bad karma. Alam nyo, ako sa buhay ko, hindi ako nagyayabang. Alam nyo naman ang kwento ko eh. Di ba? Pagtungtong ko pa lang sa Amerika, estudyante pa lang ako noon ng bongga-bongga. Lahat ng pwede kong paitulong sa kapwa ko Pilipino, although wala pa hindi pa pinanganak si Marlica yun.
Whether anong lahi mo, Ilocano ka, Kapampangan ka, Ilonggo ka, whoever you are. Kapag meron akong alam na oportunidad, ako pa ang nagtsatsaga, tita, may trabaho dito. Sabi sa akin, Claire, meron akong pamangkin dito, kararating lang, nurse din to. Ganyan-ganyan, ano muna, nag-asikaso pa, chuchu-chuchu. O sige, ako na bahala. Chuchu-chuchu, tatawagan ko, ganun-ganun. Wala man ako nahita, ni piso, wala. Ang sarap ng tumulong eh. Ang return nun sa akin, return of investment, tatawagan ako ni tita. Punta ka dito, nagluto ko ng kare-kare. Mga ganun. Punta ka dito, nagluto ko ng ganito, ng ganyan. Ang dami-daming nagmamahal kay Maharlika ever since. Kasi ang tiyaga-tiyaga ko talaga, may makasakay lang ako sa bus, wala pa akong kotse noon eh. Pag alam kong Pilipino ka? Oo, saan ka? Ganyan-ganyan, ganun-ganun. Saan po kayo? Chika na kaagad ako, Miss Friendship ako eh. Miss Congeniality. Lahat, di ba? Minsan nagpapanggap pa ako ng nosotros-vosotros eh. Senyor, di ba? Senyorita, you know? I mean, masarap kasi talagang mabuhay ng hindi ka sindikato eh. Kaya ang daming gusto umampon sa akin, katulad ni ni Duchess. 'Di ba? Ni Palangga, gusto niya ako amponin diyan sa Europa. Ang dami nagmamahal sa atin. Duchess Fiona, I love you to Palangga. Na-miss ko yung Europa. You know, masarap mabuhay. Wala ka nga ganyang 8 million, pero meron ka namang peace of mind. Mas masarap mabuhay nang hindi mo iniisip na may tinarantado kang sindikato. Kasi ang mga sindikato, gumugurgur ng buhay. Tandaan yan. Alam niyo kung gusto ko lang pumasok sa sindikato? Dapat sinindikato ko na kayong lahat eh. I'm serious. Dapat mayamang-mayaman na ako ngayon. I've been here since 2015. Pwede ko na hinahingaan kayo ng pera eh. Pahingi naman, kaluluoy si Inday ngayon, walang pangkape, kaluluoy. Di ba, ang daming gumaganyan? May mga ganyang mga eksena. Kanya-kanya naman tayo. Narinig nyo ba ako na, nag-acting ako dito, may problema kasi ako ngayon eh. Kawawa ako eh. Di ba? Ayoko kasi nang kinakaawaan ako sa totoo lang. Kasi lahat ng mga problem ko in the past, pera man yan, nasusolusyonan ko on my own. Ayoko yung kaawaan ako ng tao na parang, ito 500, kawawa ka naman para may pangkain ka. Di ba? Iba yun eh, yung nag-acting ka na, gusto mo ganyan-ganyan, iba yun. Mas masarap kasi na yung ikaw yung nagbibigay. Di ba? Okay lang naman yan na may mga gift, pero yung nagmamakaawa ka, ayoko nagmamakaawa sa ganyan Palangga. Ayoko ayokong papasok sa like mga politiko na mga sinusuportahan ko. Ang dami nagsabi sa akin, alam mo si ganito nagbibigay yan. So, kung nagbibigay siya, gagawin niya sasakalin niya ako dahil nagbibigay siya. Never ever. Hanggang sa moment na ito lang masasabi ko sa inyo. Hindi kumain ako o pamilya ko ng galing sa pagiging bayaran o galing sa pera ng gobyerno. Never! Alam niyo naman, di ba? Even nung panahon ni PRRD, advocate ako sa ganyan. Alam niyo naman kung sino yung nag-treat sa akin, di ba? Na-charge sa government, galit na galit ako. You know that already. Sino nakaalam ng kwentong yon? Na umuwi ako ng Pilipinas, nilibre kami, pero pitchinard sa government. I'm not part of the government. Di ba? Kaya ko naman magbayad ng dinner ko. Ayaw ko ng ganun kasi yun yung advocacy ko na paano natin malilinis ang bayan kung putang ina, gagaya tayo sa lahat ng mga kawatan. Wala rin tayong pinagbago. Right? Kaya ngayon, itong mga ulaga, susunod, gugurgurin niya, ilalagay sila lahat sa garapon. Kasi lahat ng gigipit, no? Lahat ginigipit. Even si Lauren Legarda, ginigipit. Lalo pa kayo, si Maharlika. Right? Si Inday, ginigipit. Lahat na tayo, ginigipit. Mas masarap mabuhay nang wala kang, hindi ka tumatanggap ng pera sa kaban ng bayan o sa masama. Sabi ko, kung gusto ko maging sindikato, pwede po ako maging leader ng sindikato. Sa karisma kong to, di ba? Miss Friendship. Lahat, lahat ng mga palangga ko,
Pwede kong gawa ng kwento, but that's not me. Mahirap kasi ipilit yung personality mo na mang-uuto ka ng tao na hindi naman mo personality yun, di ba? You cannot change yourself nga eh. Yung iba, talagang may ganun silang mga eksena sa buhay nila, kanya-kanya tayo. Okay? Yung iba, gusto nila, dati, katulad ni Gadon. Oh, dati alam ko yan, nung hindi pa siya ina-appoint ni Bangag, galit na galit. Ba't daw hindi pa siya ina-appoint? Ngayon, nung ina-appoint ng Gago, dyan sa anti-poverty chuchu-chuchu, wala namang ginagawa ang putang ina niya. Ninakaw pa niya yung upuan ko. Nung inauguration. Di ba nung naupo, taga-tahol na ni Bangag. Kaya ko mabuhay. College days pa lang ako nabuhay. No, bago pa nga ako mag-college, nabuhay na ako. Hindi man sobrang yaman o, sobrang bongga. But, kahit sa bukid mo ako papuntahin, mabubuhay ako. Kaya ko umakyat ng puno, ng nyug. Kaya ko magtanim, kaya kong lumangoy, pero dapat may salbabida. Right? Kaya nga, galit sila sa Miss Marlica because of insecurity. Yes, Benny Bileno. Hindi ko alam ba't sila nagagalit sa akin. Di ba? Wala na akong ginagawa sa kanila. At ang kalaban ko dito actually, ang Bangag. Ayaw ko nga mentionin yung ibang mga vloggers na mga nag-aaway sa akin. Nasa ayaw ko sila bigyan ng limelight. Right? Kaya masarap mabuhay. Totoo yun. Masarap mabuhay kung marami tayong pera. Okay yun. Marami isa naman sa atin siniswerte. Sino bang ayaw ng pera? Sino ang ayaw ng pera dito? Lahat tayo gusto ng pera. But wag yung galing sa pagnanakaw. Wag galing sa sindikato. Kasi iba yung kaya ako talagang sobrang taas noo ko. Totoo yun, taas noo ko. Kasi masasabi ko, excuse me, hindi ako bayad ng kahit sino. Naging Bangag supporter ako, but never ever ako nanghingi sa kanila dahil wala akong planong manghingi sa kanila. Ako pa nga nagregalo sa mga putang inang yan. Naalala ko ito kwento ko lang kay Bangag. Naalala ko nung una ko nakilala si, di ba yung in-invite ako noong 2017 sa kasal nung anak ni Aimee. Alam niyo yun, may dala pa ako regalo sa kanya. Binigyan ko si Aimee ng lipstick, binigyan ko si Satanas ng chocolate, pati mga kaibigan niya, lagi ako may ganun. Oh. In return, anong binigay nila sa akin? Wala. Zero. Teka, wait. As in, wala. Wala. Hindi naman ako nangyay. Zero. Wala akong natanggap na regalo sa mga yan. Birthday ko, greetings. Diba? Then, unang uwi ko, at biglang, nung in-invite nila ako, naalala ko to, kaya alam ko mga greedy yan eh. Eto, babalikan ko lang yung kwento ko Noong 2018 ba yon, nung umuwi ako ng Pilipinas, kasi may nasikaso lang ako doon, hindi ko sinabi kahit kanino. Tapos nung nakita nila ako, tinawagan ako ni yung undersecretary ng ni Bangag na kasi laki na ng drum. Ma'am, in-invite po kayo ni Sir, ni Bangag. Pumunta ako. Nagdala ako ng ano yun? Anong chocolate yun? Teka. I-google ko lang kung anong pangalan ng na yun. Chocolate. Okay. Ano pangalan? Anong pangalan ng tsokolate na yun yung something, hindi naman bar. Teka. Okay, baka magkamali ako kung anong chocolate yon. Nisip ko kung anong chocolate. Ferrero. Not Toblerone. Ferrero. Okay? Naalala ko, may dala ako ng Ferrero para kay Satanas noon. Iba yung kay Satanas, kay Bangag, iba pa yung sa staff nila. Iba pa yung M&M's din. Thousands of dollars, may $1,000 din ang ginastos ko doon. Okay? Tapos ngayon, ano tawag dito? Iba'y kay Satanas, tapos nakita ko yung mga staff niya, parang gutom na gutom. Nakita ko talaga yung Ferrero, nilagay niya doon, tapos nung paglabas ko, wala na. Kaya ko na sila libakin ngayon, kasi mga putang ina nila. Tapos thank you, ma'am, chuchu-chuchu. Tapos nakita ko, paglabas ko, wala na. May nagtago na ng Ferrero. Yung isang malaking ganon. Magkano yun? $20? Oh. Ano ang okay. Meron niregalo pala sila sa akin, naalala ko. Meron. Yung yung charger,
Power bank. Okay, nawala na ngayon eh. Sinunog ko na yata. Nakita yung dati ginagamit blue na may BBM bangag. Bangag na bangag, Marcos ang pangalan. Then, meron pa sila nagregalo sa akin yung parang deodorizer. Nilagay yata sa rep yun, parang may uling sa loob. Ano tawag doon? Right? So, yung mga ganon. Kasi sanay ako talagang ganon, magbigay ng maliit na bagay. Maliit lang naman yun. 'Di ba? Nung umuwi ako, anong dala ko? M&M na may mukha ni Inday Sara at ni Bangag. Hindi ko na-meet si Inday Sara, kaya pinamigay ko nakalimutan ko na kung nino ko binigay yung kay Inday Sara. Pero pinamigay ko. May mukha si Inday Sara, nakasegregates. Oo nga, no, dapat pala pinakita ko kay Inday Sara. May picture ako nun. Hindi, bigyan ko na lang siya ng M&M. Paggawa ko siya exclusive. Pagbalik ko ng Europa. Kasi hindi ko nabigay sa kanya yun noong 2022 eh. Pero nung binigyan ko si Lisa Tanas, 3 yata binigay ko yung isang malaking heart na ganon. Thank you, Marlica. Diba? Tapos nagbigay ako ng, sino nakatanggap sa inyo? Yung ang ginawa ko pa noon, may dala ako isang bag, $5 each yun yung red na maliit. Yung ganyan, M&M, pinagawa ko yun sa Vegas in order ko. Diba? Pinagbibigyan ko lahat doon na mga supporter ni Bangag. Meron silang maliliit na ganun. Ganun ka-thoughtful si palangga ninyo. Nakita ko yung kislap ng aking mga kababayan. Tuwang-tuwa ako. Alam mo yung small things, pero napapasmile mo sila. Pati mga staff ni Bangag sa ilalim, natataranta dun sa M&M kasi nga may mukha ni Bangag yun eh. Tsaka ni Inday Sara, di ba? So, nung time na yun, hype na hype. Punong-puno tayo ng kasiyahan. Dahil akala natin si Bangag, ganyan-ganyan. Di ba may picture pa nga si Satanas yan kung ano niya yung M&M. Yung putang nang, hoy, irepad mo nga yung M&M na yon. Naningil eh. Bunyata ka, Lisa Satanas, irepad mo. Mahigit $1,000 ang ginastos kong hayop ka. Irepad mo na rin pati yung pamasahe ko, putang ina kayo. Mga wala kayong silbi sa mundo. Pag nanakaw. Siningil eh, no? After all, siningil. But anyway, mga kababayan, di ba kami po, punyetang yun, masos ako halos 1 million tong 2022. Nang ina sa lahat, sa hotel, sa Shangri-La, social pa ako. 15,000 to 16,000 a day, a night. Namiss ko yung lugar na yon, namiss ko yung pagkain doon, hindi na ako makauwi ngayon dahil papadampot ako ng mga demonyo ba? Di ba? So I mean, my God, ang sa akin lang, pwede kang mabuhay ng maayos. Huwag kang tumanggap ng, damo ngayon yung mga nare-recruit nila, ang papangit. Right? Sabi ni Duchess Palangga, binigyan kita ng 2 pieces honey lemon candles. Kasi Makati, talaga ba? Talaga, uy, alam ninyo, na-miss ko nga, sa Europa, ang dami nagbigay sa akin ng chocolate, kaya talagang tamulmul ko, Sa Australia din. Uy, sa Australia, shoutout to sa nagbigay sa akin ng sabon na Tilly, Tilley. Ang bango-bango, gusto ko yun. Paubos na Palangga. After 1 year, naubos na rin yung sabon. Baka naman. Check ko nga sa Amazon, baka meron. Yung sabon, ang bango. Yung panghugas sa kamay. Pwede rin sa kipay. Di ba? Ang bango-bango. Alright. Mama, gusto pala nila ay Peraro. Sabi, Peraro. Yes, sabi ni Dance. Kung gusto mong gumanda, mag-DDS ka, sabi rin ni Gina Marigon. Alam nyo, totoo yun, beauty is not physical. Hindi naman lahat naman tayo hindi perfect ang mukha. Okay? Almost perfect lang tayo. Alam mo, pag mabuti ang kalooban mo, gumaganda ka na eh. Ako kasi hindi naman talaga ako tumitingin sa physical na mukha ng tao. Kaya ako lang nakikita yung mga demonyo. Kapag demonyo yung ginagawa nila, kay Lisa Tanas, si Lisa Tanas, hindi ko naman nakikitang pangit yan noon. At in fairness, nung may bata siya, may tsura talaga siya, hindi siya pangit. Kaso lang, nagdurog. Tignan mo, nagnakaw, mukha na siyang impacta ngayon, di ba? Mukha na siyang demonyo. But, hindi tayo perfect. But kapag ang puso mo ay puro kabutihan, lalo kang gumaganda, lalo kang kumikinang. Totoo yun. Kasi hindi naman maalala ng tao yung mo eh. Hindi na makikita ng tao yung mga imperfection mo. Right? Hindi yun makikita. Ang maalala sa tao ay ang bait niya ni Duchess. Alright? Si Living Jesus Demonyo Remulla, ando doon
sa Pinas kasama si Bangag, sabi ni Grace, di ba? Hindi naman maalala ng tao na, ay, tika, meron siya ditong peklat or may ganito siya, ganyan. Ang maalala mo, alam mo si Datis ang bait niyan. Alam mo si Mami Cookie mabait yan. Sabi ni Mami, may video ka pa doon sa headquarters noon, nanalo si Bangag. Di ba po sa may Mandaluyong? Oo. Namigay pa kami ng kung ano-ano doon, tangina. Hindi ko naman pinagsisihan yung pamigay ko sa mga BBM supporter kasi kawawa talaga sila noon eh. Hindi ka sila pinapakain, di ba? Kaya nga, di ba, nung unang salbo ko noon, unang pasok ko, doon pa lang nakaramdam na ako, alala nyo, nakaramdam na ako ng napaka-unfair ng mga Bangag, yung mga tao niya. Kasi pagpasok ko, yung mga supporters ni Bangag, kawawa talaga. Walang tubig na binibigay, walang ending. Tapos mag-akyat ko, siyempre, Marlica, ma'am, ginaguide-guide ako. Ang daming pagkain, overflowing yung mga pagkain. Kaya sabi ko dun kay Joe, yung kasama ko, sabi ko, bakit hindi binibigyan yung mga tao, kawawa naman. Ang sabi sa akin, siya Marlica, hindi naman tayo pwede makialam dyan, ganyan, ganon. Kung pwede lang ako makialam, mga murahin ko sa mga putang ina ninyo, pakainin nyo yung mga supporter natin sa baba. But syempre, naman ako pwede magbida-bidahan doon. Hindi naman ako ganun, di ba? Pero nakita ko yun. Yun isa sa mga reasons kung bakit ako nagsalita sa mga kaputahan ni Bangag. Pagkain pala nga doon, libre na, hindi pa pinamigay. Lalo na yung nanalo. Nung nanalo si Bangag, nung May 9, na nandoon ako, ang dami namin pagkain. Nung alam ko lang pala, dapat pinagsasakal ko na silang lahat doon. Kung alam ko lang mga demonyo sila, dapat, di ba, nilagay ko na sila lahat sa impyerno, di ba? My God. Ang daming pagkain. Di ba? Yung mga tao doon ng tuwa, BBM, wala silang pakialam. Doon ko naramdaman. Kami ni Sas noon. Okay? Kami ni Sas. At hindi lang Sas, may mga kasama pa kami. Doon ko naramdaman na, ay, wala silang pakialam na kung ako noon ang daming pagkain, sabihin ko yung mga, ibaba niyo yung mga pagkain. Uutusan ko sila kung ako lang yung may karapatan doon. Utusan ko, pwede ba yung mga kaldero, ibaba mo doon? O kumuha kayo ng mga styro, bigay mo yung mga supporters natin. Ang daming red flags, yes, for Ma'am Raga. Doon, you know, yun yung una ko na nakita. Sabi ko, wala pala silang pakialam sa kanilang mga supporters. Meron pa nga supporters doon na natumbay. Pero supporter pa rin daw ngayon ni Bangag. Well, matanda na yun. Si Nanay, di ba, pinuntahan ko sa Tondo yun. Ginamit nila yun. Ginamit ni Bangag yun. Nadulas yan doon. Isa sa kanila, walang nagdala sa ospital. Ako na nasa Amerika, tinatawagan pa ako ng mga grupo. Miss Marlica, kawawa naman si Nanay, ganyan-ganyan. Ayaw magpahiram ng van ng mga Bangag. Nagtatawag na naman ako ng tao kung sinong pwedeng makatulong. Nasa Amerika ako Sila nandoon, nadapa yung matanda, ay nadulas pala. Wala ni isa sa mga putang inang yun na nagbitbit kay Nanay. I don't know, nagtaxi yata. Parang nagtaxi. Yun yung mga masakit sa akin. Na itong mga taong ito na sumusuporta kay Bangag, ni isa sa kanila, walang malang nagbitbit doon. Pero, yeah. You know me? Hindi ko naman kailangan ibenta yung, iangat ang sarili ko, right? Hindi ko kailangan iangat yun. Kayo na mismong aangat sa atin. Ako si Embang Kalembang, may na-interview ka pa, madam, na magtataho. Naalala mo ba yun? O, naalala ko yun. Tapos yung anak niya, hinuli nung punyetang guard somewhere. Yeah, bigla ko naalala yun. Binigyan ko siya ng pera. Then yung anak niya, the next day yata yun, hinuli dun sa Mega Mall. Mega Mall yun, di ba? O Shangri-La. Hinuli. Kasi nga, bawal daw magtinda doon, tinapon yung taho. Binigyan din natin yun. Maliit lang naman na bagay. Hindi rin palit na ba. Binigyan natin yata ng pang-business yun. 10,000, 12,000. I forgot already. Sa dami ng ginawa niyong kabutihan, nakalimutan ko na yun. Yung mga kabutihan mo, mo nang bilangin. Kaya lang natin na pag-usapan si Bangag, kasi demonyo siya. Dapat ko siyang singilin doon sa M&M. Hoy, Bangag, bayaran mo. Lisa talas yung M&M. Punyeta ka, bayaran mo yung M&M, binabawi ko, isuka mo. Ay, Diana Kenja, ganyan din ang umpisa ng galit ko sa Bangag administration nung hindi pinapakain ng mga kawawang supporters. Kaya nga ipinanganak ang Ensimada, di ba? Kasi noong December 10, saksi si Maui na sila Ensimada lang, yung mga media ay may
steak and salmon with smart TV and cellphone na paraffol. Yun pa yung isang una galit. Kaya pinanganak na yung si Mada, kaso sila, okay lang daw sa kanila, na kahit yung si Mada pinakain sa kanila, makita lang daw nila sila, gutom na sila. Pero later on, hindi na lang naman pala yung si Mada binigay sa kanila. May mga milyon-milyon na rin pala, kaya sila ay gumaganda ng kanilang kabuhayan. Pero again, yun lang ang pagkakaiba ko sa ibang mga vloggers. Hindi ako kailanman magpapasakop sa kahit kaninong politiko. I can help, but hindi kailanman magiging aso na parang, oh, tumahol ka. Yan, no? Pag hindi ka tumahol, gugurgurin kita, binigyan na kita ng 5 milyon. Diba? So, yun. Anyway, I can talk. Masarap yung gantong kwentuhan, ano? Kasi minsan, pag galit ka, putang na yung mga bangag na yan, diba? But anyway, mas masaya ako makita yung mga palangga ko sa iba't ibang bahagi ng mundo. Kung pwede nga lang sa Pilipinas, eh. Diba? Nagkaroon ako ng meet and greet dyan. Kasi yung mga nakasama sa meet and greet ko sa Pilipinas sa Pampangas, Kabalen, sa Mega Mall. O, nagbigay din ako ng chocolates doon. Nagpakain si Palangga doon. Na-miss ko yung mga ganong meet and greet, no? Saya-saya naman. Mga ganyan. Nakakatuwa, no? Na-miss ko yung mga bangag pa tayo. Na-miss ko yung kasiyahan natin nung mga bangag pa tayo. Pero mas masaya ang kasiyahan nating mga DDS now at supporter ng bayan, lalo sa Europe. I left my heart in Europe, all over Europe. And I'll be back. See you Europe very soon. Right? Mia, pumayat na ako, Mia. Wala na yung tamulmul ko, napansin mo? Pumayat ka, Maharlika, kaya bagay ang style ng hair mo. Oo, 8 pounds. Since pang 23 days ko na ngayon to, calorie deficit diet, binibilang ko yung mga calories ko. Tulad ngayon, under calories ako, kaya siguro medyo imotera ako ngayon. I think, supposedly 1,200 calories per day, but 800 lang, wala lang, hindi ko lang feel kumain kanina. So 800 lang. So short ako ng 400 calories. Right? Sabi ni Miles Biran, how to be you? Just be the best of yourself, darling. Ganun lang naman yun. Be yourself. Be the best of yourself. Huwag kang aapak ng tao. Huwag ka sisira ng tao. Diba? I-expose mo ang lahat ng kademonyohan ng Bangag Administration. Yun yata nagpapapayat sa atin at nagpapabeauty lalo. Yes, Mary Jean, oo, effective talaga. Ito, maging advocate yun na ako, yung calorie deficit. Effective talaga. Nakita ko talaga ng bonggang-bongga. Pero minsan nag-cheat din ako. Noong nakaraan, di ba, gumawa ako ng puto? Nag-cheat din ako kasi minsan, syempre, tao ka lang. Gusto mo kumain ng puto. Kanina may nakita na naman ako na kutsinta na native. Parang sabi ko, parang gusto kong lutuin. May gusto ko manood din mga recipe, mga ganyan. Tapos bago tayo mag-vlog, may nakita akong kare-kare. Sabi ko, oh my God. Kasi hindi ako masyadong, for 23 days, wala masyadong Filipino food. Ano ba kinain ko kanina? Kanina medyo maliit lang na steak, like around 180 grams, which is around what? How many calories yun? 280 siguro calories. Mga ganyan. Di ba? Dapat ganoon kasi kailangan naman maging ano tayo, fit. Kasi marami akong kinain sa Europe. Talaga naman tumaba ako dun sa Europe kay Harry. Pagkasama, kaya si Harry, sa susunod pagkasama ko si Harry, tatapan ko na yung bibig ko ng scotch tape. Tapos si Harry kasama mo, masarap talagang kumain. Tapos yung mga kapalangga ko pa sa Europa, maya-maya, imbita ng imbita, luto ng luto. Si Ate Ana, biglang may darating na alimangong ginataan. Bakit di ka naman kakain, Ate Ana, na-miss ko yung mga alimango mo? Yung mga isda, na mga paksiw, may mga tambo pa siya, yung bamboo shoot na Ilonggo ang luto kasi Ilonggo siya. Paano ka naman hindi kakain? Yeah. Para, sabi ni Dong Red, para kasi si Jocelyn yung salmo. Oy, hindi naman hindi naman maganda yun. Pikak ang buhok nun. Mexi lang yung hair natin ngayon, tsaka puti. Bukas iba naman ulit. Gusto niyo kulot? Yes, sabi ni Ana, be the best version of yourself. Yes. Tama yun. Wala nang iba. Nag-iisa ka lang sa mundo. Lahat tayo may kanyang-kanyang eksena. Hindi pwedeng walang kapareho si Maharlika. Kanya-kanya tayo. Kaya dapat talaga, sabi ni Anda, be the best version of yourself. Corrected by.
Promise, diba ang glow mo tonight? Sabi ni Ivan Tubig. Ah, talaga ba? Oo nga, nag-glow ako. Tayo mo nakita niyan. Naglalangis-langis kasi naglagay ako ng something-something dyan eh. Alright. Nakaka-starstruck si Palangga. Talaga ba? Beauty and Brains. Di naman masyado. Ang job ako nga nung pumunta ako dyan eh. Pero syempre, magaling lang tayo mag-fashion, di ba? Hindi lang tayo mga tamulmul natin. You know, ganun talaga ang buhay. Sabi ni ako si Embang, doon po nakita ko na napaka-buti mong tao. Embang, saan tayo nagkita? Ako si Embang Kalembang. Remind me, saan tayo nagkita, Palangga? Sige, magbabasa ako ng comment. Si Florian Domingo, hello from Norway po. Uy, Norway, hindi ko pa napuntahan yan. Punta ako dyan, Palangga. Sana kumain ka ng mga galing, sana kumakain ng mga galing sa nakaw. Di na matunawan, sabi ni Edralyn. O nga, sana malagay na sa garapon. Di ba Palangga, malagay na sila sa garapon? Oy, ang payat mo na, dear CC. Di naman masyado. Natanggal lang yung, di ba yung parang medyo malaki yung dito ko? Aha. Huwag mo na ako utusan palaga manood ng na hindi ko naman pinapanood. Wala akong time sa kanya. Charlene! Gising na si Charlene Yabs. Ayan. Ilang beses ko na nakasama. Charlene, nagkasama tayo. Ang payat pa natin pareho, no? 2016 tayo magkasama sa Vancouver. Nakita niyo yun? Ang payat-payat ko noon. 30 pounds lighter. Sabi ni Balita sa Pinas, ang ganda mo naman. Ma'am, thank you. Taga mga papuri na yan, no? Sana libre ko kayo ng kape. Kaya na ang layo nyo. Good afternoon, Madam Marlica, watching you from Abu Dhabi, si Flor Lipor. Hi, Flor. Mag-ingat ka dyan. Okay, kakapanginayang talaga ang binigay na suporta kay Bangag. Nabudol talaga tayo. Oo nga, pala nga. Kaya binabawi ko yung pinambili ko ng M&M. Binabawian ko siya. Okay. Sabi ni Bembang, napanood ko lang po sa live mo, madam. Talaga ba? Saan ka, Bembang? Nasa Pinas ka ba? Nasaan lugar ka? Sabi ni Ivan, in fact, ang lakas ng appeal ng lips na ako, na-inlove na si Palangga sa akin. Si Ivan. Thank you, Palangga. Kawawa ang taong bayan, sabi ni Samuel. Si Bambi, hi, Bambi, how are you? Mary Jean Von Caros